guys ay dinuguan. Binili ko ito sa Cherry Foodorama. Yung ganito, malaking container. 16 something yung ganitong size guys. Kasi pork ito, so 16 something. Almost $17. So ito, sapin-sapin. Tsaka yung kutsinta ay binili ko ito sa malapit din sa Cherry Foodorama across the street. Meron silang maraming choices ng Pinoy delicacies. Ang kutsinta guys, ang worth nito is $5.99. Tapos yung sapin-sapin din. Yan. Ang worth ng sapin-sapin, yan guys, $5.99. Ganito. Mga 6 na piraso. Tapos yung kutsinta din, 6 na piraso, $5.99. At ito naman, binili ko ito sa Seafood City. Tawag nila dito ay assorted kakanin. So, ang worth nito is $11.99. Ito na yun. Kakanin. Kung makita ba dyan? Ayan. May biko, may sapin-sapin, kutsinta, o ano. Ewan ko kung ano ito. Ayan, palapit ko sa inyo. So, ayan ang laman. $11.99 ito sa Seafood City. At ito naman, yung turon, less than $1 ang isa. Binili ko ito sa bakery across sa Cherry Foodorama. Tapos, meron din silang empanada, pork empanada, tsaka chicken empanada doon sa bakery na yun. So, kinain ko na yung chicken. Ito na yun ang natira. At, meron din silang bangus. 2 bangus sa Seafood Cities. Naka-fried na siya. Ready to go na siya. Ang worth nito ay $10.99 yung 2. Naka-fried na. May ano sila, siupaw. Ang flavor nito ay siupaw bula-bula. 4 na piraso, $12.99, 4 na piraso. Yung 2, tinabi ko na, ilagay ko sa freezer sa labas. Tapos yung 2, ilagay ko dito sa refrigerator kasi nga, yung asawa ko ay kakain ng siupaw. Sa Seafood City, meron din silang, tawag nito, ginataang halo-halo. $7.50 ang worth nito guys. Yan. $7.50. So, sinulit ko na guys ang pagbili kasi malayo kasi yung Houston sa amin. Mga 4 na oras yung biyahe. Asawa ko ang nag-drive doon kasi super traffic. Lalo na ngayon, pagbalik namin, super ulan siya. Muntik na kami na disgrasya guys kasi yung may tubig doon sa gilid. Buti na lang walang sasakyan sa likod namin. Ang bilis pa naman ng takbo ng mga sasakyan, speed limit doon sa area na yun. Thank God na safe kami, nakauwi kami, okay. Ano pa ba? Ito din guys, sa Seafood City ko na binili ito, kangkong, $1.94. Tapos, meron silang eggplant, $2.99, itong 3. Sa Seafood City yan. Meron din silang kamuti. Yan guys, kamuti. So, i-ano ko siya, i-boil ko ito kasi masarap pang boil. Ito, paborito ng asawa ko guys, jackfruit. Ayan, buti na lang merong Pilipino doon. Mostly sa Seafood City guys, yung mga empleyado, mga Pilipino, mostly. Halos lahat mga Pilipino yung nakita ko. Siguro mga Pilipino yung hina-hire nila doon. Buti na lang, ang naka-assign doon sa produce section nila ay Pilipino. Kinausap ko kasi yung jackfruit is buo, malaki. Kami lang ng 2 kumain. So, masasayang lang kung bibili ako ng malaki. So, buti na lang, pwede palang hiwain nila yung jackfruit. Basta lang hinog na siya. Quarter ito guys, ang
Ang worth nito is $5.08. So, yan. Favorite kasi ito ng asawa ko. Kaya, bumili kami. Ang bango niya. Nilagay namin kasi nagstay in kami sa overnight doon sa Houston sa one of the hotel, guys. Nilagay namin sa refrigerator. Oh my God. Yung sumisingaw talaga yung baho ng jackfruit. Super, ano siya. Mabango naman kasi sa iba, iwan ko kung mabango ba sa kanila yung jackfruit. Sana kung sino yung susunod na mag-stay doon sa hotel na pagbukas ng refrigerator, oh my God, ano kaya itong nilagay nila sa refrigerator. Ito na yun, ang jackfruit. Yeah. So far guys, yun lang ang nabili ko. So, yung mostly yung expense ko sa mga nabili kong pang Filipino stuff, wala na, nabuslot na ang bulsa guys. Sa kakabili ko ng mga pagkain sa Pilipino, mga worth siguro, pagkain, bumili kasi ako ng Jollibee din, pabalik namin dito, yun ang lunch ko. Nabayaran ko sa Jollibee, bumili ako ng Chicken Joy, 2 chicken, tapos plus side, at spaghetti pa, at saka yung pie mango. Nabayaran ko lahat ay almost $20. So, okay lang. So, yan ang na-expense ko lahat. Bumili din ako ng bigas, jasmine rice. Mga sa Seafood City, ang nabayaran ko is $160 lahat. Tapos, pumunta ako sa Cherry Foodorama. Ang nabayaran ko sa Cherry Foodorama, yung mga Pilipino food na luto na, in-order ko, mga 40 bucks. Tapos, sa kabila naman, yung bakery, nabayaran ko din sa mga tinapay, ay mga almost 40 bucks din guys. So, kaya, yan. Napurdoy na si Inday Angel May, wala na yung kwarta. Sa may na lang naka-budget. Minsan lang naman akong pumupunta doon guys. Sinusulit ko na kasi nga tayong mga Pilipino, mamimiss talaga natin ang mga foods pang Pilipino. Kaya okay lang, trabaho tayo ulit para yung nagasto natin sa pagbili ng mga pagkain pang Pilipino. So, yan lang guys, sinishare ko lang sa inyo kung magkano, kung kayo ay taga Texas at gusto ninyong pumunta sa Filipino supermarket tsaka restaurant, meron dito sa Houston, Texas, kaka-open lang. Ang pangalan ng street yata is Sugarland, Houston, Texas. So, i-search nyo lang guys yung Seafood City supermarket, destination dito sa Houston, Texas. So, hanggang sa muli guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe kung bago lang kayo sa channel ko. Ito pala si Angel May, Bisaya American. So, bisitahin niyo yung channel ko guys to watch more. Bye-bye and God bless. Adto na ko.